Good morning, Saint Mark. Naririnig ba ako? Mercado, Makapagal, M&M, and Aboga. Yes po. Yes, ma'am. Makapagal and Mercado. Po. Mercado, can you hear me? Naku, umalis si Mercado. Okay, so my dear Saint Mark, we will now begin kahit na apat pa lang kayo, no, para matapos tayo agad sa ating discussion. Now, later on, masasend ako sa inyo ng link that will direct you sa ating online class, quiz rather, na kailangan nyo i-take bago mag 7 p.m. today. Okay? Now, let us start. So, today, we will discuss lesson number 2, which is all about the nail structure and nail shapes. We'll start with the nail structure first. Now, Saint Mark, kapag sinabing structure, this is parts. Parts ng ating kuko. Okay? Ano nga ba ang 10 parte ng ating mga kuko? We will find out one by one. But before that, identify muna natin ang ibig sabihin ng nail or kuko. Okay? Pakibasa M&M. Nail. An appendage of the skin. A horny, translucent plate that protects the tips of the finger and toes. Composed mainly of keratin, protein substance that forms the base of all horny tissue. Wheaties and translucent in appearance and allows the pinkish color of the nail bed to be seen. Okay, that's correct. Now, take note of this one. Ano yung keratin? This is the protein or the nutrients seen in our hair and of course in our nails. So, ito po yung importanteng protein or mineral substance para maging healthy ang ating nails. Ano nga ba ang itsura ng ating nails? Pakibasa, ano ba ang ibig sabihin ng nails? Makapagal, onyx. Onyx is a technical term for the nail. The condition of the nail, like that of the skin, reflects the general health of the body. Okay. Usually Okay na is lang. the nail. Okay, thank you so Then, much, anak. Sino yung nag-join na yun? Okay, pakipalitan yung name nyo pag nag-join kayo online class, ha? Okay, so the word onyx means nail. Take note, the word onyx means nail. Okay, this is just a technical term for nails. Sabi nga ni Makapagal kanina. And also, ang itsura po ng nails natin, it should be somehow pinkish, okay? And sometimes, our nail could vary in thickness. May mga nails na maninipis. Okay, meron din namang medyo makapal at makapal. Depende sa genes, depende sa ating pinagmanahan, depende sa ating environment at sa ating mga kinakain. Dahil yung kinakain natin, magre-resulta sa itsura ng nails natin, kung pinkish ba to, yellowish, or let's say, ito ba ay manipis or masyadong makapal. So that depends also, okay? Now, my dear students, ano bang ibig sabihin ng onychology? Onyx means nails, tama ba? Logy means study. So, onychology is the study of nail. Ito po yung ibig sabihin ng pag-aaral ng mga kuko. Dahil may iba't iba po tayong diseases sa nails. At i-discuss po natin yan sa mga susunod na araw. So, yung mga diseases na yan or disorder ay pinag-aaralan ng mga onychologist. Okay? Yung nag-aaral ng kuko. And also, for the last part of this description ng nail, pakibasa po yung characteristics. Mercado, nandyan ka pa ba? Aalisin na kita, Mercado. Pag hindi ka nagsalita, i-absent kita. Okay, I'll just let myself read this one, okay? So, ang nails daw natin, please take a look at your nails. Ang nails daw natin, usually, it is color pink. Okay, color pink. And kadalasan, this is flexible. Yung nails natin sa fingers and sa toes. Take note, kapag fingers, kamay, kapag toes, paa. Okay, daliri sa paa, daliri sa kamay. Okay, so my dear students,
kailangan din daw unspotted. The word unspotted, walang pultik-pultik, walang tuldok-tuldok na nakikita dyan. Dahil kapag spotted yan, ito po ay kulang sa nutrients. Alright? Next one. This is now the diagram of a nail that shows the different parts of our nail. Number 1 is free edge. Ang free edge po, ito yung kadalasan natin ginugupit. Ganun lang kasimple. Ito po yung lumalagpas na sa fingertips na kadalasan natin ginugupit o kaya naman binibigyan ng iba't ibang hugis or shape. Gusto mo ba na rounded, pointed? Ito pong part na to ng nail natin ang ating sinishape using the nail file. Okay? Number 2. This is pronounced as hyponychium. Sige, sabihin nyo kahit nakamute kayo, hyponychium. Ang hyponychium, ito po yung sa number 2 na nakikita nyo dito sa ating picture na dulo ng nail bed. Because this is a nail bed, okay, yung kulay pink na to, ito po yung kadalasan na dumudugo kapag napasobra tayo ng pagkukuko. Pag masyado nating nataktak, masyadong nasobrahan, dumudugo yung ating fingertips, tama ba? Kasi nga po, natamaan na natin yung pinakalaman ng ating daliri. At ang tawag po dun sa dulong part na yon ng laman, is hyponychium, na hindi po dapat natin gupitin, no? Doon sa part na yon. Kasi masyado na siyang masakit. Okay? Number 3 is the nail grooves. Now, take a look at the picture na nandito. Ito po ang dinaanan. Take note of this. Tatagalogin ko para mas mabilis at madaling maintindihan. Ang nail groove, ito po yung dinaanan ng kuko. Okay? Dinaanan ng kuko at nagkaroon ng lines. Ma'am, pati po ba sa kabilang side ng kuko meron? Yes. O, take note of this. Now, St. Mark. Etong part na to, pati yung other side na to, this is the nail groove. Ito yung part na dinaanan ng ating kuko. Okay? For number 4, nail plate. Ito na po yung pinaglalagyan natin ng nail polish. Ito yung visible at hindi kinukuko. Ito yung nail plate. Saan nakapatong ang nail plate? Sa nail bed. Okay? Yung pinkish na to na laman na sinasabi ko sa inyo kanina. Alright? Nail plate, visible, ina-applyan ng nail polish. Saan nakapatong si nail plate? Sa nail bed. Okay? Next would be the nail wall. Sa nail wall, nakalagay po yan sa ilalim ni nail groove. Ang nail groove, di ba yan yung sinabi kong dinadaanan ng kuko? Sa ilalim ng nail groove is the nail wall. Ang nail wall na yan ay ang ating part ng kuko na nasa both sides. Okay? Ito yung kadalasan kapag masyadong mahaba na yung kuko, meron tayong nagahang na skin. At kapag hinila natin yung skin na yon, nasusugatan tayo. Okay? Yun po yung nail wall. Nail wall na kung saan nakikita natin on both sides of our fingers and toes. Fingers once again sa kamay, toes is sa paa. For number 7, the nail bed. Dito yung sinasabi ko sa inyo na pinagpapatungan ng nail plate. Now, my dear St. Mark, ito yung masakit kapag naipit. Dahil, kadalasan pag naiipit yan, dahil nga may dugong dumadaloy kay nail bed, ang nangyayari nabubugog. Naiipit yung dugo, hindi dumadaloy. Kaya ang kadalasan kapag naipit yan, namamatay yung kuko, natatanggal yung kuko. And it takes a lot of weeks para manumbalik yung kuko. Okay, so that is what a nail bed is. That's why protect your nails, huwag nyo nga hayaang maipit kung saan-saan. Next, for number 7 is the lunula. Ang lunula, ang tawag kasi sa luna, okay, yung luna, ibig sabihin yan is moon. Kaya tinawag na lunula dahil mukhang half moon shape ang lunula. Now, take a look at your thumbs. Tignan nyo yung mga daliri ninyo. Most especially yung thumb ninyo, yung hinlalaki. Kadalasan sa hinlalaki, kitang-kita dyan yung lunula. Yung kulay white na parang papaakyat na moon, okay? Yan po ang lunula natin.
Again, lunula is the moon shape. Okay, part of our nails. Next would be the cuticle. The cuticle is the dry cells that overlaps our nail. Yan po yung nasa ilalim ng lunula, ang cuticle. Tinatanggal po natin ang cuticle because it is just a dry skin cell. Kaya tinatanggal natin siya with the use of our cuticle nail pusher, cuticle scissors, and cuticle nipper. So, yung tatlong yun, ginagamit natin pantanggal ng ating cuticle. Once again, the cuticle is beneath the lunula. Number 9 is the matrix. Sa matrix naman, nandito yung mga cells na nagpapatubo ng kuko. Again, matrix, nandiyan yung mga important nutrients and cells na nagpapatuloy sa pagtubo ng kuko. No, kailangan po yan para maging patuloy po ang pagtubo ng kuko natin. So, kaya nga sinabi ko sa inyo, depende pa rin sa ating kinakain kung mabilis o mabagal tumubo ang kuko. Okay? And last would be the mantle. Ang mantle, as you can see from the picture, nasa ilalim po siya ng matrix. Kumbaga ganito yan, St. Mark. Ang matrix, ito po yung roots. Si mantle, yan yung soil ng halaman. Ano yung halaman? Yung nail. Okay, yung nail plate mismo. So again, si mantle, kunwari, yun yung soil. Si matrix, yun yung roots. Si nail plate, yan yung halaman. Okay, so para mas maintindihan nyo, dyan po nagmumula lahat sa mantle. Okay, parang sa soil, yun sa halaman. Alright, we are now down to the last part of this discussion, none other than the nail shapes. Now, my dear Saint Mark, marami po tayong iba't ibang klase ng nail shapes. No? Pero meron lang tayo pag-uusapang madalas na ginagawang hugis sa ating mga kuko. At 5 po ang mga yon. Meron tayong oval, meron tayong square, pointed, squoval, and round. Now, let me tell you that oval, take note of this, no, para mabilis ninyong matandaan at maintindihan. Pag oval na pinag-uusapan natin nail shape, ito po yung common. Ito po yung madalas na shape ng kuko sa mga taong nagpapahaba ng kuko. Again, si oval is the most common. Pag sabing common in Tagalog, madalas. Common, madalas na nakikita ang shape sa mga taong nagpapahaba ng kuko. What about the square? Kung si oval ay common, si square naman is the most popular. No? Most popular, ibig sabihin, madalas na ginagawa. Okay? Especially the girls. What about pointed? Pointed is also called as stiletto. Let me repeat that. Stiletto. Ang stiletto po ay pointed. No? Pag sinabing pointed, may tip siya, no, na patulis. Now, my dear Saint Mark, tandaan po na si pointed, it is the weakest shape of the nail. Bakit? Kasi tinanggalan siya ng side. Tinanggalan siya, natira yung gitna. Kapag ganyan ang kuko, kadalasan, nababakbak, nasi-chip off ang kuko. Kasi nawawalan siya ng lakas para mag-grip. Kaya naman, ang pointed ay consider as the weak as the sides of the nail are totally lost. Sabi dito sa PowerPoint. Okay? M&M, nakakasunod pa ba? Makapagal? Will you please give me a thumbs up? Yes po. Makapagal, okay ka pa? Napakasipag naman ng dalawa kong students. Opo, Number 4 ma'am. is the scoval. Pangalawa na to. Tapos, pangalawa sa pinakakulit, patapos na tayo, no? Pag sinabing scoval, pinagsamang square and oval. Okay, let me repeat. Pag scoval, pinagsama or combination of a square and oval. Tignan natin yung picture na to, yung pang-apat. Kung makikita ninyo, M&M and Makapagal, ang scoval, it looks like a square and it somehow looks like an oval. Kasi nga po, ang ginagawa dito, ginagawa mo ng square sa umpisa. No? Tapos, isi-shape natin yung sides para mas magkaroon ng curve. At magmukha siyang
medyo oval. So that is what a scoval is. Squaring off the tip. Okay? And then giving the tip strength over the oval shape. Again, for number 4, it is a combination of square and oval shape. And down to the last one, number 5, we have the round shape. Kung si oval shape, ito po yung common. Si square, popular. Si pointed, weak. Si scoval, combination of square and oval. Si round naman po, combination. Ito po yung, kumbaga, pinaka-ideal, pinaka-maganda, pinaka-ginagamit na nail shape sa mga taong maliliit o maiikli lang ang kanilang nails. So, kung titignan niyo yung mga nails niyo, my dear Saint Mark, kung hindi naman gaano kahaba ang kuko, kadalasan ang shape nito is round. Okay? Ma'am, paano yung oval, square, pointed, and scoval? Ginagamit lang to kapag mahaba ang kuko. Pero kung ang kuko ay sakto lang ang haba, hindi gaanong mahaba, hindi din gaanong maikli, sakto lang, ang shape is round. Okay? Kasi hindi po natin siya pwedeng gawing pointed. Masyadong maikli. Lalo't higit pa kung scoval. Okay? So, ayan. Nag-remove si Eminem. Makapagal, ikaw na lang yung makakapag-test. Okay, may isasad ako dito sa ating, open nyo nga yung open nyo yung in-call messages. May isasend akong link ng quiz. So, ibig sabihin, kayong dalawa lang ang makakapag-quiz. The rest of your classmates are 0. Ayan. Nakita ba yung link na sinend ko? Makapagalan M&M? Nakita ba ang link na sinend ko? Makapagalan M&M? Di pa po, ma'am. Ayan, nasend ko na, nak. Punta to kayo sa in-call messages. Dito mismo sa Google Meet. Yung chat with everyone. Click nyo yun. Sinend ko na. Dito mismo sa Google Meet. Nakita na, M&M, makapagal? Yes po. Makapagal, nakita na ba? Saan mo nakita, M? Di ba may 3 dots sa gilid? Tapos hanapin mo yung message button. Ito ba? Yung nakasulat in call message. Ito nga. Tapos, etong sinend ni madam. Yes, yung HTTPS. Click nyo yun. Sige nga, subukan yung click. Pindutin. Ano nakita nung pinindot? Quiz 1 in nail care service Ayan, response. very good, makapagal. O ikaw, M&M, na-click na ba? Anong lumitaw sa'yo, M&M? Yes po. Same, quiz 1. Okay, so you guys, makapagalan M&M, have the privilege to take the quiz. Alright? And then, pwede po kayo mag-open ng notes. Okay? Bawal lang kayo mag-open ng ibang tab or ibang website. Okay? So, that is just a very simple. Please, lagay po ang section and name ninyo. M&M at makapagal. Okay? 15 points lang po yan about the tools, equipment, and materials in nail care. Meron kayong lecture niyan, di ba? So, please take nyo yan bago mag 7 p.m. Kasi after 7 p.m., pag nag 7:01, hindi na pwedeng i-take yung test. Okay? Sarado na. Do you have any question, M&M and Makapagal?
Wala na po. Wala po. Okay, with that, thank you so much for your time. Bye-bye. Thank you po. See you next time. Bye-bye.